Patuloy na frontal system sa Ilagan Luzon, papadulot pa rin ng tuloy-tuloy na mga localized thunderstorms, especially sa may extreme Lolo Luzon ng Ilocos Norte, Cagayan Valley at ilang bahagi ng Benguet. Low pressure na binabantayan na natiling napakababa, Ansansan na maging isang active na low pressure area, pero dahil may shallow upward low convection na natili pa rin binabantayan. Angat Dam, nasa mahigit 3 meters na ang negative critical water level nito. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, May 17, 2024. Ang oras nating boss ng umaga ay alas 11:15 na ng umaga. Mapapansin sa ating Doppler radar na mula sa data feed ni Pag-asa makikitang mataas ang water vapor sa bahagi nito na silangan pa rin ng Luzon, especially mula dyan sa Camarines Norte, the rest ng Quezon Province pa rin, at ilang bahagi sa may kanluran ng bandang Olongapo at Bataan. Bagamat hindi pa ito bumabagsak, expected anumang oras nito ngayong tanghali o ngayong hapon ay asahan ang mga localized thunderstorms. Ang unguna na naman dyan ang Banting Hilaga, lalo na sa Central Luzon, ilang bahagi dyan ng bandang Bulacan at maaaring magpang-abot sa ibang bahagi dyan ng Calabarzon. Sa Metro Manila ay since mataas ang tsansa na naka-forecast pa rin 100%, anytime pwede pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan gaya kahapon kahit na panandalian lamang na bigla ang buhos ng ulan. Sa ating current conditions, sa broadcast po, gloomy pa rin, mahangin, so medyo few clouds po. Ibig sabihin, palatandaan na medyo may namumuong cluster malapit dito sa amin sa Caloocan. So expected po yan na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms anytime dahil may detect tayo na active localized thunderstorms base sa ating lightning detection system. At kung susuriin natin yung assessment ng localized thunderstorms mula kahapon, i-review natin kung nakailan at nakarami ba tayo ng mga pagkidlat kahapon. Ayan, hindi ko pa na ilalagay ito sa webpage pero ilalagay ko rin ito sa aking webpage. Wala lang tayong time sa ngayon. At wala dito sa aking statistics, wala sa data feed ng sinesend ng aking data sa lightning score. Makikita po ay kahapon hindi masyado active yung statistical ng lightning strikes sa amin mula sa Caloocan, pero pagdating po ng bandang hapon yan at gabi ay lumaki po ang mga pagkulog at pagkidlat na nabibilang. Pero sa umaga at sa tanghali, meron pa rin nabibilang. At least, yun nga, mabot nga na at least more than 60 lightning strikes. At naipost po yan sa aking Facebook page. At kung titingnan natin sa 24-hour signal statistics, mataas po ang mga na-recept ng aking lightning detection system. At sa stroke ratio mula sa distansya mula sa amin, nakatotal kami ng 411 total strokes. Puro cloud to cloud po ito. Puro cloud to ground po ito. Yung cloud to ground, naka-filter po yan, hindi namin kinukonsidera para mas importante kasi na nababantayan yung lokasyon ng mga cloud to ground na mga pagkidlat. Dahil yun po ang delikado. Yun po yung talagang nag-i-strike sa ibaba, which is posibleng tumama sa tao. At may napabalitaan nga tayo na may namatay daw na tinamaan ng kidlat. So yun po ang mas binabantay natin. Yung cloud to ground kasi, o yung parehong cloud to cloud, hindi naman masyado delikado yun. So, base dito, naka 411 total lightning strikes kami o strokes sa loob ng 24 oras mula sa amin sa Caloocan lightning detection system. So, mabot ng at least more than 80%. At around 1,500 to 2,000 lightning strokes yung distansya. Yan, typically mga nasa extreme northern Luzon po yan, mula Batanes hanggang dyan nga po sa may bandang Bulacan. At sa may bandang Katimugan naman, kung titingnan natin yung bearing, ay southeast, dyan naman sa may bandang Bicol region naman, yung lightning strikes. So, yun po yung maliwanag dyan. Samantala, sa lowest temperature na nitala na kay weather station, kaninang 2:09 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng malinsangan pa rin, high air temperature
na nasa 35.9 degrees Celsius kahapon dito ng hapon at 3:52 p.m. Ibig sabihin pa rin, mataas pa rin ang aming heat index. Nakapagtala kami ng 51.3 degrees Celsius na heat index. So lumalabas, nangunguna kami sa Caloocan. Pero kung ipagtatabi natin sa mga official weather stations mula kay Pag-asa, nangunguna sa listahan ni Pag-asa, kung pagbabasin natin, ang may record na may 47 degrees Celsius dito sa Sangley Point, Cavite. Yan, nangunguna po sa may pinakamataas. At pumangalawa na po na may 46 degrees Celsius na heat index mula rito sa area ng Occidental Mindoro sa San Jose. Yan, pumangalawa po ang San Jose. And the rest ay 45 degrees na po mula sa Puerto Princesa. Yan, kasama na ang Rojas City, Capiz. Yan, at dito sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula. So, yun po, ang mga heat indexes mula sa data feed mismo sa official ni Pag-asa. Lumalabas, nanguna kami pa rin sa Caloocan na may pinakamataas talaga na heat index. Wala kami magagawa dahil kami ang may halos same elevation sa dagat sa Manila Bay. Kaya kami ang pinakamababa. Kaya talagang laging mas matataas ang aming heat index dito. Yun ang pangit sa amin sa lokasyon ko dito sa Caloocan. Dahil halos sea level ang elevation namin dito sa West Grace Park. Kaya kapag matindi ang alinsangan, mataas talaga ang aming alinsangan at heat indexes. Samantala, sa PH6 in past 24 hours, nangunguna naman sa grabing mas mataas na temperatura ang Ninoy Aquino International Airport na pumitik sa 37.7 degrees Celsius ang grabing init na nangunguna sa bansa na po halos pumangalawa lamang kami na nasa 35.9 degrees Celsius ang grabing init. Sa Baguio City, almost stationary lamang na pinakamababa ang temperatura sa bansa na may 17.8 degrees Celsius. Pagdating naman sa inulan, ang Calapan, Oriental Mindoro na may 43 mm na total rainfall na pinakamataas. Kahapon sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng 12.3 mm na total rainfall, pero at least umabot ng heavy rain yung kanyang rain velocity namin kahapon. At saglit lamang din itong umulan at tumila din kaagad. So sa loob ng 1 week ay nakapag 7.5 mm total na po kami. So sa buong month of May, naka-total of 85.5 mm rainfall na po kami. So halos yung difference sa total average rainfall, at least mas mababa pa rin siya ng konti sa 101.6 mm differences. So ina-expect namin na average rainfall ay nasa 187.1 mm. At least kung makaabot man lang kami niyan, at least papasok kami papantay kami sa mga may average rainfall ng mga nakaraang taon. So tingnan na lamang natin kung mas tataasan yan, pero dahil way below normal ang ulan, dito sa Metro Manila, malabo talaga umabot yan sa pinaka-average rainfall namin sa mga nakaraang May average total rainfall. Pero sana man lang umabot. Sa outside relative humidity namin, so far, nasa 70%, moderate po, at bumaba ito ng 2% since last hour. Atmospheric pressure, bahagyang bumaba rin at 1,009 hectopascals. So, falling slowly po ito since last hour. At dahil sa tumataas ang aming air temperature at relative humidity, asahan ay malagkit-lagkit na naman na alinsangan ang unti-unti nating mararamdaman yan. Kapag tumaas ang ating outside temperature at pataas din ang ating relative humidity. Malagkit-lagkit po yan sa katawan natin, ang pakiramdam kapag kaganyan. So, take note yan mga folks. And so far, wala tayong space weather status, bagamat merong extended reported na may mga pagtaas ng photon flux. So, magpo-post na lamang ako sa Facebook page para sa updates kung just in case nagkaroon na ng actual event ng solar flare o solar photon flux. Sa ngayon, tahimik naman ng ating X-ray flux at geomagnetic field. Pero expected pa rin na magkakaroon tayo ng mga ilang unsettled o posibleng active geomagnetic field pa rin. Bagamat wala na tayo masyado nakatutok na malawak na cluster ng sunspots ngayong araw. So far sa ating high tide, low tide,
na kasalukuyang low tide po tayo. So may 5 hours and 19 minutes pa to maximum high tide. Ay layo-layo po muna sa mga mangingisda natin na gusto mangisda sa pangpang ng Manila Bay dahil mababaw-babaw pa po ang level ng karagatan dyan. Aabot ba ng lagpas 1 meter ang high tide mamaya? Well, kung sisilipin natin ay hindi naman masyado dahil ang pinaka-high tide ay aabot lamang ng 0.8 meters lamang. So, yun lamang. Mga bandang alas 7:46 na ito ng gabi ang expected na high tide. So, gabi na po siya magha-high tide. So, yung maximum high tide na 0.8 meters. So, hindi naman naabot ng 1 meter. Medyo katamtaman lamang ang magiging lalim sa pangpang ng Manila Bay mamayang gabi. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM, inaasahan namang lulubog mamayang 6:17 PM. Ang ating 66% illuminated na waxing gibos na po ng sinag ng buwan o liwanag sa buwan, sisikat naman ito mamayang hapon na at 1:18 PM at kinabukasan na ng madaling araw, 1:50 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, asahan magiging maulap ang ating hapon. At asahan na naman ang mga localized thunderstorms. Take note, asahan ang localized thunderstorms, especially ngayong tanghali at ngayong hapon po 100% chance na uulanin daw sa Metro Manila. Pero kung hindi dito sa amin sa Caloocan mismo, maaaring sa karatig Metro Manila, gaya na lamang ng Quezon City, Taytay, at sa katimugan naman bandang Cavite at bandang papasok na yan ng bandang Laguna sa may bandang Calabarzon na po yan. So take note yan mga folks at sa Northern Luzon naman, alam na natin, ang pagitan niyan ng bandang Benguet, yan, lalo na yan, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan Valley, sa may silangan ng Northern Luzon, and the rest ng Quezon Province, sa silangan ng Luzon, pababa na yan ng bandang Camarines Norte, Panting Bicol. Expected yan, ngayong hapon magkakaroon ng mga localized thunderstorms sa magdala po ng pananggalang sa ulan, just in case na biglang bumusang ulan, at posibleng mabot ng moderate to heavy rain showers, which is tatalakay natin mamaya-maya sa satellite imagery kung aabot sa ganong kataas. Bukas sa Sabado, gano'n din, partly cloudy daw ang ating maghapon at asahan din ng mga localized thunderstorms. So, medyo magiging frequent na po ang mga localized thunderstorms natin, So, sa dalawang araw mula ngayong Biyernes, this whole weekend, asahan na may mga 100% chance ng rains ngayong araw at bukas naman, maglalaro sa 90% chance of rain. Highest and lowest temperature expected, nasa 34 to 35 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So patuloy pa rin tayo na mayroong frontal system, pagkasa tinawag nila itong shear line. Well, huwag kayo malilito, pagka shear line, sasabihin na naman ninyo, may amihan pa pala. Hindi po. Lamig lang na hangin yan mula sa Northern Hemisphere na sumasalubong po sa ating mainit na istilis. Wala po tayong amihan dahil wala pong dumadaloy na malamig na hangin from Siberia, pababa yan ng southwest. Wala po Kaya lamang tinawag na shear line dahil kapag ang kahit anong hangin na sumalubong sa mainit at nagkaroon ng hamog sa pagitan yan, ay tinatawag talagang shear line yan or frontal system or tail end of cold front. Pag sinabing tail end of cold front, dahil yung dulo nito malapit sa atin sa bansa. Kaya nagkakaroon tayo ng tail end of cold front. Pero pag ang buong Luzon, nasakop ng buong shear line na tinatawag o frontal system, pwede natin tawagin na frontal system yan or shear line pa rin. So parang amihan. Pero hindi amihan wala po tayong amihan. Malinaw yan mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin yung cluster nito ni 93W rather. Bagamat napakaliit pa rin ang tsansa na maging isang active low pressure. Pero dahil nga po sa mayroong upward low aloft na nakikitaan tayo, ayon sa ating infrared VIR, yan, yung makikita ninyo yung dahan-dahan na malawak ang sirkulasyon na yan. Ayan, very shallow. Yung southwest quadrant, malakas po yung vertical aloft. Pagdating nga lang dito sa northeast, medyo humihina yung aloft. Kasi nga po, inuulit natin, bukod sa meron tayong easterlies, meron po tayong ridge of high pressure area nga po dyan. Ilang beses na natin pinapaliwanag, may active high pressure area po sa may bandang eastern Japan po. Mataas po, maabot ng 1,025 hectopascal. So nagkakaroon siya ng ridge, which is yung dry air dito sa paligid na to, which is kumukontra po sa sirkulasyon nitong C93W. Kaya kapag kaganyan talaga ang senaryo ay
minsan unti-unti napipigilan po ang development ng anumang low pressure area. Magdedepende na lamang yan sa strength ng sea surface temperature at yung kanyang Coriolis circulation kapag nakayanan niya. Kung sa nakayanan yan at nag-intensify, malamang ay posible niyang makayanan yung high pressure area. Depende yan sa timbang kasi ng lakas ng low pressure at sa timbang ng ridge ng high pressure area sa taas. Kasi kitang-kita naman ninyo, napaka-dry po, o di ba halos very clear skies po. Ibig sabihin lamang kasi yan, malakas po ang portion na yan ng ridge of high pressure area. So, yan po So, i-discuss natin further yan regarding kay 93W maya-mayang konti. Pero unahin muna natin yung lagay ng panahon sa bansa dahil patuloy pa rin ang umiiral na frontal system. Yan, yung frontal system. At dahil sa umiiral na frontal system sa extreme northern Luzon pa rin hanggang dyan sa may bahagi ng northeastern Luzon ay asahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na mga mauulap at mga localized thunderstorms na iiral ha. So lalo na sa bahagi na yan ng Cagayan Valley, ilang bahagi ni Ilocos Norte at the rest ng aabutan nito sa may bahagi pa rin ng Benguet at ilang portions ng Pangasinan at Zambales at the way jet sa bahagi ng lalo na sa may ng Quezon Province pa rin. Yan, sa buong bahagi ng Aurora Region. At Isabela ay asahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na mga pagkulog at pagkilat. So expected na mga randomized na localized thunderstorms, pero potentially na heavy rain potential. So far hanggang moderate rain showers pa lamang ang nakikita natin sa ating infrared heavy rain potential. Pero dahil isolated and localized thunderstorms ito, anytime pwedeng biglang bumuhos ito ng hanggang heavy rain showers at biglang magba-violent, then bigla itong titikil ha. So mula sa bahagi na yan ng Central Luzon, mula Tarlac, pababa na yan ng Bulacan, magiging partly cloudy, so medyo maaraw muna, medyo humid, pero asahan ang magiging maulap at overcast and gloomy at expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na ngayong hapon na magkakaroon ng mga potentially localized thunderstorms. Siyempre, nabanggit na natin ang buong bahagi ng Quezon Province, gaya pa rin kahapon, makakaranas pa rin kayo ng mga localized thunderstorms, tuloy-tuloy yan maghapon, kabilang na ang bahagi ng Camarines Norte. Pero pagpasok ng Metro Manila, dahil sa overcast po ang ating magiging ilagay ng panahon, so medyo random, makakaranas tayo ng mainit na temperatura, humid, then maya-maya magiging makulimlim at biglang magkakaroon ng mga random na isolated rain showers, lalo na sa hapon, at biglang magkakaroon ng mga pagkulog at pagkilat. So take note siya na, kabilang na ang areas ng Calabarzon hanggang sa bahagi ng Atimonan, Quezon, and the rest ng Bicol region na makakaranas kayo ng maaliwalas at maalinsang ang panahon, and the rest ng buong Southern Luzon area. So, kung titingnan natin sa contour map, pataas na po ang temperatura sa ilang bahagi ng Bicol region at bahagi, lalo na sa may bahagi ng San Jose sa Occidental Mindoro ha. So, tuloy-tuloy pa rin kayo na mataas ang temperatura. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, lalo na mamayang hapon, typically mga nasa around 44% chance na uulanin. Pero the rest ng buong Mimaropa, patuloy pa rin kayo magiging maalinsangan ngayon. Partly cloudy lamang ang medyo iira sa bahagi ng Nara at Brooks Point. Pero the rest ay maaraw at maalinsangan ng panahon. And the rest, kasama na ang bahagi ng isla ng Marinduque, Romblon, Tabias Island, hanggang Masbate na po yan. Pagdating naman sa bahagi ng Visayas, medyo magiging partly cloudy lamang ang medyo iiral sa buong bahagi ng Visayas, lalo na sa kanluran ng Panay Island at Negros Region. Pero mangunguna pa rin ang maaraw at malinsang ang panahon sa halos maghapon, kasama na ang sentral ng Cebu, Bohol, hanggang Leyte. At pagdating naman sa silangan ng Samar Region, maliwalas din at malinsangan din ang iira sa inyo. Maliit pa sa ngayon ang tsansa ng pag-ulan, according sa forecast na naglalaro sa 50 to 60% daw na tsansa ng uulanin. Pag pumasok yan, typically light rain showers lamang na panandalian lamang at hindi nagtatagal. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, sa bahagi ng kanluran pa rin, lalo na sa Sorsogon area, ay patuloy pa rin kayo makakaranas sa ilang partly cloudy to mostly cloudy, lalo na ng bahagi ng Cotabato, Debac, pababa na yan ng bandang Coronadal hanggang General Santos City. Partly cloudy to mostly cloudy ang medyo iiral dyan at mga kalat-kalat na isolated rain showers na may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms dyan sa bahagi ng Calamansig at Datobla, Sinsuat. And the rest naman ng buong BARMM, magiging maliwalas at malinsangan tayo dyan ha, nitong maghapon.
Maliit lamang ang tsansa ng isolated rain showers, kabilang na ang buong Zamboanga del Norte. Pero sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur mula Kabasalaan, papasok ng Mabuhay, Uluntanga hanggang dyan sa may bandang Pitogo, Margos sa Tibig, at dyan sa Pagadian City, magiging partly cloudy lang din sa inyo dyan. At pagsapit ngayong hapon, ay expected ang mga isolated rain showers daw. Pero typically, light to moderate showers ang medyo iiral, and the rest ng Zamboanga Peninsula hanggang isla ng Basilan at Hulusulu, partly cloudy lamang at isolated rain showers lang din ang medyo iiral sa maghapon. Pero sa nalalabi po ng Northern Mindanao, magiging maaliwalas maalinsangan po tayo, so medyo humid po dahil patuloy pa rin ang umiiral na esteli sa silangan pa rin ng bansa, kaya makakaranas pa rin tayo ng maalinsangang panahon hanggang sa bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Partly cloudy lamang iiral at isolated rain showers na naka-forecast ko sa inyo dyan na naglalaro sa 60% din daw na tsansa. So pumasok man yan, ay magkakaroon man ng mga kalat-katapag ulan, typically panandalian lamang mga folks. And the rest ng Davao Oriental at Davao del Sur, magiging partly cloudy lang din, pero mangunguna po ang maalinsangang panahon hanggang dyan sa bahagi nga po ng Kidapawan, papasok ng Digos hanggang sa area ng Santa Cruz at Santa Maria. So magiging partly cloudy at ang iira dyan, may mga ilang randomized isolated rain showers, pero generally magiging maaliwalas at maaraw at maalinsangan ang ating maghapon. Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ni 90TW gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Sa ibang tawag dito ay Automated Tropical Cyclone Prediction System. Para sa kaalaman ng sumusubaybay, ay so far, lumipas na po ang 48-hour period pero wala pa ring pagbabago sa kanyang central airspeed. Pero yung kanyang central air pressure kasi ay bumababa na po sa 1,005 hectopascals. At as of 12:01 ngayong tanghali, ay makikita natin ay nanatiling na sa 1,005 hectopascals ang kanyang central air pressure. Ibig sabihin, bahagya pa rin patuloy na may mga upward low convection, bagamat manatiling maliit ang tsansa nitong pag-ulan. So, hindi man na tayo masyadong magbibigay ng further details nito dahil maaring anytime madidissolve din agad once na napangunahan ito ng mataas na ridge of high pressure area. Dito sa bahagi nito ng bandang Guam, yan, yung high pressure area ridge na yan, kapag na-overcome siya niyan, ay posible rin itong madidissolve din kaagad. So, titingnan natin at obserban pa rin natin at least mga 55-hour period kung ito ay tuloy-tuloy. At since ang location na ngayon, nasa labas pa rin ito ng PAR, silangan ng Mindanao na po ito. So, labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility, mahigit sa 2,000 km pa rin ang layo nito mula sa silangan ng Mindanao. Hindi muna natin mabibigay ng pinaka-detail na sukat nito dahil nanatiling low pressure pa lamang ito o invest observation pa rin. Wala pa rin siyang enhanced upward low convection sa ngayon. So hanggang dyan lang muna magiging analysis natin sa ngayon. At kung titingnan natin yung global assessment o tropical cyclone assessment monitoring natin para sa possible forecast nito na natiling mataas na nasa 50 to 60% chance o maaaring anytime umabot na ng 70% chance. So posible pa rin itong tumaas at magiging isang pwedeng maging isang mahinang bagyo o active low pressure area. So titingnan natin ito mga folks. At makikita natin sa susunod na 24 oras ay patuloy itong nag-i-increase hanggang 80% chance daw. So tingnan natin kung magiging mahinang bagyo lamang ba ito o active low pressure area. Malalaman natin ito time to time within 55-hour period. At kung titingnan natin kasi natin yung global spectral model mula sa data feed ni GMA, na natiling shallow lamang yung pagka-circulation nito hanggang sa ito ay makapasok daw ng ating Philippine Area of Responsibility. Approximate ahead of time, mga bandang May 23 o May 22 to 23. Yan, May 22 to 23, 2024, ang approximate ahead of time niya na makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility base dito sa global spectral model. Pero kung medyo mas later yan, maaaring May 24, 2024 na po yan na madaling araw na makakapasok daw ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito ay maliit pa rin ang sansa na magiging active low pressure area, wala pa rin siyang upward low convection pero may sirkulasyon siya. So posibleng mahinang bagyo lamang ito or maaaring
isang shallow trough lamang na lalapit sa may silangan ng Mindanao na magdadala po ng mga pag-ulan. So tingnan natin dahil kung pagbabasehan natin ang mean sea level pressure, naglalaro pa rin hanggang 1,006 hectopascals ang pinakamababang atmospheric pressure nito. Ayan o. So wala pa rin talaga nakikitaan na magiging aggressive na bagyo ito sa ngayon. So pananatiling natin siyang babantayan at mag-update tayo anytime within 55-hour period. Kung titingnan naman natin mga computer models mula sa GFS, ay halos hindi ito nakikitaan ng active na sirkulasyon, di gaya ng isang araw. Pero nakikitaan natin dito, shallow trough lamang ang pinapakita ni GFS. At kay ECMWF, wala pang latest update, pero ganun din, halos shallow trough lang din ang nakikita. At kay NABGEM naman, ay kung titingnan natin, ay mas aggressive siya na magiging active low pressure area na makakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Approximate ahead of time din ito ay naglalaro sa May 22 to 23, 2024 din. So, tingnan natin kung magtutugma yan dahil malayo sa ipinapakita ng ating global spectral model. Pero dahil sa medyo mataas yung mga forecast probabilities ng gaya na lamang ng GEM, NABGEM at ICON, manatili natin siyang bamantayin. Very uncertain pa rin kung ito ay tuloy-tuloy na magiging active low pressure area. Dahil pa rin magbabase pa rin tayo sa strength nitong high pressure area sa may silangan ng Japan. Na yung ridge nito, medyo kinakayod pa niya o kinukontra pa niya kasi yung Coriolis circulation ng low pressure area na ating binabantayan. So, anytime pwedeng ma-dissolve bigla yan or maging isang trough lamang na lalapit sa silangan ng Mindanao o ng Eastern Visayas. Samantala, sa alon ay so far, kalmado pa rin ang pag-alon o karagatan sa buong bansa. So wala tayong magiging komento ngayon dyan. Pwede po lumayag ang ating mga sasakyang pandagat. Mapaliit man yan o pang medium size, pwede po. Dahil wala naman tayong nakikitaan dito na gale warning at malakas na pag-alon kahit silipin ninyo sa report ni Pag-asa. Dahil dito din ay wala rin tayong nakikitaan so far. Samantala, sa posibleng general flood advisory natin, nakataas daw na potentially pa rin na babahain ang bahagi na yan ng Cagayan Valley, especially sa bahagi ng Tuguegarao o baybayin ng Tuguegarao at Apari. At dyan sa bahagi ng Kalinga, Apayao, bahagi pa rin ng Benguet, Abra, at dyan sa bahagi pa rin ng Mountain Province, nakataas din daw pa rin ang potential na babahain. So, just in case, magdala po ng pananggalang sa ulan. At kung sakali man lumakas ang pagbuhos ng ulan, lalo na dyan sa may extreme Northern Luzon, ingat na lamang sa posibleng flash floods. Dahil nakataas pa rin ang potentially pa rin kayo na babain dyan. Dahil tuloy-tuloy po ang mga localized thunderstorms dyan sa inyong lugar sa extreme Northern Luzon. Samantala, sa lagay naman ni Angat-Dam, patuloy pa rin ang pagdaustos niya. At kung sisilipin natin mula kahapon na nasa 181.85 meters, ngayon ay nasa 181.51 meters na lamang ito mga folks. So, malaki pa rin ang patuloy na pagbaba nito at very critical pa rin maging kay Magat Dam. Halos sa mahigit 3 meters na po ang kakulangan niya sa critical level o negative 3.27 na po ang kakulangan niya. So, patuloy pa rin itong bumababa at dahil dyan ay nagkakaroon na ng pagkontrol sa distribution ng tubig. Lalo na dito sa atin sa Manila, sa Metro Manila rather, dahil yan ay pinaka-main supplier natin, yung Angat Dam na yan. So patuloy pa rin bumababa mga folks at expected ay mataas na dagdag sa bill natin sa Nawasa. Samantala sa Ulat Lindol, so far, mula kaninang 12 AM, wala pa naman tayong namamataan dito o natalaan na magnitude 4.0 pataas mula sa data feed ni PBOX. At medyo kakonti pa lamang ang naitala rito na mula sa magnitude 2.0 pataas. At nanatiling mayanig ang bahagi pa rin ito ng Surigao del Sur. Ayan. Nagkaroon pa rin ng huling paglindol o pagyiyinig dyan sa may bahagi pa rin ng hinatuan Surigao del Sur. So ingat pa rin sa mga kababayan natin ha. At kung titingnan natin yung latest na historical earthquake natin for the month of May, kung aabot na ba ng 700 ang total earthquakes natin for the month of May. Ayan. Well, halos dahil nasa 664 total earthquakes na po tayo. 639 dito is magnitude 2.0 pataas. 22 ay magnitude 4.0 pataas. At nanatiling wala namang nagdagdagan sa ating magnitude 5.0
pataas na natiling nasa 3 pa rin ito mga folks. So hopefully wag na magdagdagan yan para naman hindi magpanik na naman ating mga kababayan at magkaroon ng pag-damage sa ating mga structures. Yung iba dyan hindi pa na masyado nakaka-recover. So far, total of 664 ang total earthquakes natin sa bansa ngayong month of May 2024. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng weekend, May 17, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, May 17, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong umaga. Since almost simplified pa lamang naman ang lagay ng ating panahon, mag-isa space weather at wala naman tayong anomaly para sa mga galaw ng ating bulkan. So, bisitahin nyo na lamang po para sa gustong malaman. At visit na lamang din sa aking website para sa malalaman, lalo na sa aking sa mga kababayan natin na sa taga-Caloocan na gustong malaman ang lagay ng panahon gamit ang ating real-time data feeds mula sa aking weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.